Sinusuportahan ng Israel ang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, pero hindi raw nito sinasama ang Lebanon. Kaya ang Pilipinong naiipit sa gulo roon, hinihikayat na umuwi at sumama sa mga repatriation. Nakatutok si JP Soriano. Sa kuha kahapon ng OFW sa Lebanon na si Glenda, kita ang makapal na usok sa isang bahagi ng Beirut sa Lebanon. Ganito raw ang sitwasyon itong mga nakaraang araw. Hindi pa rin po sila tumitigil. Tapos po, everyday po yung drone sa taas, laging ikot ng ikot, hindi kami makatulog. Nagpapasabog pa rin po sila. Ganun pa rin po ang sitwasyon, hindi pa rin po matahimik. Isa si Glenda sa tinatayang 14,000 Pilipino sa Lebanon. Bagamat sinusuportahan ng bansang Israel ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, sinabi ng tanggapan ng Israeli Prime Minister na hindi nito isinasama ang Lebanon. Nagsimula ang pag-atake ng Israel sa Lebanon nang paulanan sila ng rockets ng Hezbollah bilang pakikiisa sa Iran. May pangamba pa rin kami, nervyos, ganun, dahil siyempre hindi nga kasali dito. Lagi naman kaming nagpe-pray, sana naman po maano po yung magbago yung isip ng taga-Israel, sana po makasama kami para maging matahimik na rin po dito. Lagi kaming puyat, hirap pa sa trabaho, puyat pa kami lagi dahil po sa mga naririnig namin. Nag-iingat din po kami. Kaya nananatili pa rin ang Alert Level 3 ng gobyerno ng Pilipinas para sa Lebanon at hinihikayat pa rin ang tinatayang 14,000 mga Pilipino doon na umuwi na at sumama sa mga repatriation. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi bababa sa 8 chartered flights pa ang nakaschedule na sumundo sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Pero bilyon-bilyong piso ang kailangan kung iuuwi ang lahat ng tinatayang 400,000 OFWs na direktang apektado ng gulo. So all told, it's around 7.3 billion, Mr. Chair, 5 billion for financial assistance, 1 billion for chartering and other commercial flights, and the rest would be costing with respect to food and transport and medical assistance. Paalala ni DMW Secretary Hans Kakdak sa mga Pilipino sa Middle East, makinig at sundin ang mga alituntunin ng mga host countries dahil sila ang may kontrol sa kani-kanilang teritoryo. Kaya't makinig at merong mga ilang inanunsyo na mga curfews, merong mga inanunsyo na advisories, ang ilang host governments, so samot-sari, all across the Gulf. Kaya't patuloy lang ang ating magmamanman ng sitwasyon sa larangan na ito. JP Soriano, nakatutok 24 oras.